Hindi pabor ang mga lokal na grupo ng mamamahayag sa panawagan na i-boycott ang mga briefing ni President-elect Rodrigo Duterte. Pagtalikod daw ito sa pangunahing tungkulin ng mga mamamahayag. Nakatutok si Ivan Mayrina. Huwag ninyo akong takot. Boycott. Let's say kayo. Di mag-boycott kayo. Sa grupong Reporters Without Borders, isang international media welfare at press freedom advocates group nang galing ang panawagang boycott. Pero ilang media organizations dito sa bansa, tulad ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, hindi naniniwalang boycott ang sagot sa mga bira ni Duterte. Matatalo dito ay ang taong bayan. So, hindi natin yun gagawin dahil mas mahalaga that we engage our sources. Tanggap ng NUJP na hindi lahat ng nasa media ay malinis, pero hindi pa rin daw ito dahilan para tila bigyan ng lisensya kahit sino na patayin ng isang journalist. Hamon nila kay Digong, solusyonan ang ugat ng katiwalian at habulin ng mga may pakana ng mga krimen, hindi lang sa mga journalist, kundi sa lahat ng Pilipino. Walang dahilan para patayin ng journalist. Kahit na most corrupt yan. Hindi yan dahilan. There is no reason to kill. Therefore, as an organization, we deplore the fact that Mayor Duterte keeps on making sweeping allegations. Ang Center for Media Freedom and Responsibility nanawagan naman ng kahinahunan sa gitna ng mga pahayag ni Duterte sa industriya. Maaring kulang pa raw sa impormasyon ng President-elect at kailangan mapaliwanagan. Baka nga medyo na-misinterpret to some extent yung sinabi ni incoming President Duterte. Baka ang focus lang niya ay kanyang karanasan sa Davao. I think dapat na mag-express ng protest at ipaliwanag sa incoming president na ganito ang sitwasyon. Kasi parang hindi yata niya alam na yun na nga, na 152 yung napatay na mula 1986. At among this 152 na to, 90% actually we're exposing corruption. Hindi yan pinatay dahil sa sila'y corrupt. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.